First Samuel chapter 30. From verse 1 to verse 8, titingnan po natin. Pinamagatan ko ang mensahe ko ngayon, overcoming discouragement. Sino po ang discouraged ngayon dito sa buhay niya? Okay? Kapag ka-discouraged ka, nanakawang ka na ng joy, nanakawang ka na ng peace sa iyong puso. Kapag ka-discouraged ka, parang, alam po ninyo, ayaw mo nang gawin yung mga bagay na dating gustong-gusto mong gawin. Kapag ka-discouraged ka, yung dating mabilis na kilos mo, nagiging slow motion na. Okay? So gusto ko maintindihan po natin yan. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin to sapagkat nang si David ay nakaranas ng discouragement, paano niya na-overcome ito? Itong sitwasyon na ito, mga kapatid ko, alalahanin natin na mabigat na ang pinagdaraanan niya. Imagine, nagtatago na siya for almost 1.5 years. Wala siyang ginawa kundi magtago. Ngayon, nag-iingat din siya dahil tandaan ninyo, siya ay nasa kuta ng kaharian ng mga Filisteo. Tandaan natin, hindi porke siya ay gusto at pinagkakatiwalaan ng hari, yung mga tao doon pinagkakatiwalaan siya. No. The fact na siya po ay napagkaisang pauwiin sa gitna ng labanan ay nagpapakitang maraming mga commanders doon sa army na yon ang hindi nagtitiwala kay David at sa kanyang mga tauhan. So when he was staying within the territory of the Philistine, you can just see how he was like making a balancing act because he was in a hostile territory. He was in the enemy's territory. Pero kinakailangan niyang gawin yon sapagkat para sa kanya, instead na labanan ko at patayin ko ang haring si Saul, I would rather be out of his reach because ayaw nga niyang ilagay sa kamay niya ang kalooban ng Diyos. Siya na lang ang nagtiis. Kaya alam po ninyo, napakahirap ng kalagayan ni David. Kung sabi natin kanina, mahirap ang kalagayan ni Jonathan dahil he is about to give his kingship to somebody na hindi na dapat sa kanya. Ibibigay ito kay David. Si David din mahirap. Kasi alam po ninyo, sa sobrang dami ng dinanas niya, pwede niyang isipin na, Lord, ibigay mo na lang uli kay Jonathan yung kingship. Sapagkat ang journey niya papunta sa pagiging hari is going to be difficult, hard, and so many heartbreaking situation. Magiging mahirap po para sa kanya. And this story is one of those hard experience. So buksan po natin ang ating mga Bible. Okay? Para doon sa mga tinatamad, tumingin na lang po dito sa ating Sa ating, daming tinatamad. Okay lang, sige. So, let's read our text for today. 1 Samuel chapter 30, verse 1 to 8. And here, I read for you. David and his men reached Ziklag. Alam natin, ito yung lugar na ibinigay sa kanya ng hari. Dito sila gumawa ng community. 400 men with 400 families, including yung pamilya ni David. Okay? Now, the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. Alam niyo po, itong mga Amalekites na to, mga ito, parang mga bandido. Sila yung mga nagre-raid, pero marami sila. Okay? At nire-raid nila yan, at ang ginagawa nila, kinakamkam nila lahat ng kanilang mga spoils na nakuha. Yan ang trabaho ng mga Amalekites. They had attacked Ziklag and burned it. The word attack here is sa English medyo parang medyo magaan. Pero ang original Greek word, ng Hebrew word po nito is slaughtered. Alam niyo yung slaughterhouse, yung katayan? Yun po yung exact word na yan na ginamit dyan sa Hebrew word na yan. They were not just attacked, they were slaughtered every living things in that area. Okay? At ano po yung ginawa sa mga bahay? And burned it. And had taken captives the women and all who were in it, both young and old. So ang ginawa nila, lahat ng mga kamag-anak, lahat ng pamilya, hindi nila pinatayan, ginawa nila, pinaguhuli nila ito. Okay? They killed none of them, but carried them off as they went on their way. So, dinala nila lahat yung mga tao. Okay? Hindi natin alam bakit. Okay? And when David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive.
So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Imagine, tandaan po natin, it took them 3 days before they reached Ziklag. From the place ng battlefield, pinauwi sila, it took them 3 days. They were tired, they were sleepless, and they were hungry. All they masasabi nating expected is mayayakap nila ang kanilang mga mahal sa buhay at magre-rest muna sila at kakain muna sila ng masarap after so many hard days of work. So, yun pong inaasahan nila na all of a sudden, ang nakita nila ay giba-giba at mga umaapoy na mga bahay nila. At hinanap nila yung kanilang, siyempre, ang unang hahanapin mo dyan ay yung iyong mga mahal sa buhay, asawa mo, mga anak mo. At nakita nila, wala silang nakita kahit isa. Siyempre, anong papasok sa isip nila? Baka patay na sila, o baka pinahihirapan sila, o baka kung ano yung asawa nila, rapin, o yung mga dalagitan nilang anak, ganun nilang gawin. So, kumbaga, maraming bagay ang umiikot sa kanilang kaisipan. That's why maintindihan natin dito, nung dumating sila, yung expectation nila, kabaligtaran na nangyari. That's why in verse 4, look at this. David and all his men, these men are mighty warriors. These men are battle-tested. But when it comes to family, nagngangawa, nag-iiyak. Ganyan talaga, ano po? Okay? So, makita natin dito, David and his men wept aloud. They cried out until they had no strength left to weep. Naubos ang kanilang luha, naubos ang kanilang mga tawag dito, ang kanilang lalamunan sa paghihiyaw, hanggang sa nanghina na sila. Sapagkat wala na silang iiyak pa. Ganyan po nangyari. Tuloy po natin. David, in verse 5, David's 2 wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, "Bring me the ephod." Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord, "Shall I pursue this raiding party? Will I overtake them?" "Pursue them," he answered. "You will certainly overtake them and succeed in the rescue." Now look at this. Maintindihan natin ngayon, mga kapatid ko, kagaya nga ng sabi ko sa inyo, sobrang mabigat ang dinatnan nilang sitwasyon. Okay? Sapagat nawala ang lahat ng mga bagay na sa salitang Hapon, then nanonood yung mga dinadaiji natin, yung mga mahalagang bagay sa buhay natin, nawala lahat ito. Okay? So all of a sudden, bad news. So makita po natin dito na siya po ay nalagay silang lahat, particular si David, ay nalagay sila sa krisis ng buhay. Okay? Pagka krisis, nakaranas na kayo ng krisis. Okay, nakaranas na kayo ng krisis, no? Lahat tayo bilang Pilipino, maliban lang sa mga, Hapon, kung kailan lang, lately, nagkaroon ng bubble economy crisis. Okay? Siguro, maisip natin dito, ano ba yung crisis? Crisis is something, okay, dramatic, emotional, and circumstantial upheaval in a person's life. Ibig sabihin, apektado ka rito sa iyong emosyon. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Di ba? Ano pa? Hindi ka mapakali. Okay? Hindi ka makapag-isip mabuti dahil you're confused. Okay? Dramatic, emotional, or circumstantial upheaval in a person's life. A condition of instability or danger. So, maintindihan natin dito, mga kapatid ko, David was in the crisis. Okay? Minsan, iba sa atin dito nakaranas na ng krisis. Tayo mga Pilipino, matagal na tayo nakaranas ng krisis. Tumaas ang bilihin ng gasolina, krisis. Dumaan ang araw, natanggal ka sa trabaho, hanggang ngayon wala kang trabaho, krisis. Tama? Nagkaroon ng sakit ang iyong
ang iyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, tapos naubos na yung iyong ipon, krisis. Lahat siyang krisis. Alam natin yan. But kapag ikaw ay nasa krisis, you are being affected emotionally. Now, David, let's look at this. Okay? Si David po, mga kapatid ko, dumaan sa krisis. Yung kanyang 400 men dumaan ngayon, nasa krisis sila pare-pareho. Okay? Tandaan natin ang krisis. Kapag ikaw ay nasa crisis, your emotion, sabi rito sa ating definition ng crisis, is being affected. Now, kapag ikaw ay nasa mabigat na problema at naapektuhan yung iyong emosyon, ano nangyayari? Dalawa lang. Okay? It's either gagawa ka ng positive o ikaw ay madi-discourage. And mostly lahat, kapag ka dumadating sa matinding emosyon at mabigat na problema, krisis ang buhay, lahat tayo nadi-discourage. Not even the mighty David, the giant killer. Okay? Ang sabi ng salita ng Diyos, David and his men, they wept, they cried out until they have no strength to weep. So maintindihan natin dito, mga kapatid ko, no? Lahat madi-discourage. Hello? Andiyan ba kayo? Lahat kayo madi-discourage. Lahat tayo, kasama ako doon. Okay? Sa mga nangyayaring hindi natin gusto, madi-discourage ka. Kapag ka nasaktan ka, madi-discourage ka. Kapag ka may mga offenses na nangyayari sa'yo, madi-discourage ka. Kapag ka may mga nangyayaring ayaw mo, madi-discourage ka. But I want you to understand this. Discouragement is not a sin. Okay? Or, discouragement is not even a sign that you are in a place of sin. Hindi. Actually. Pero ito ang problema. If you will not manage your discouragement, it will affect your relationship with God and your service with God. If you will not manage, okay, it will affect. If you will not, you know how to handle your discouragement. At itong maraming nangyayari, eventually marami tayong nakitang mga Kristiyano na nanlamig na o nawalan na ng saya sa paglilingkod, nawalan na ng kapayapaan sa buhay, bumitaw na, umayaw na, sapagkat tuluyan na silang bumigay, they mishandle their discouragement. At ang matindi rito, ito ang number 1 na pang-atake ni Satanas sa lahat ng mga mananampalataya. Beware about it. Sabi mo nga sa katabi mo, beware about it. Okay? Ito po ang number 1 pang-atake. Sa marami mga churches, Christians will backslide. Christians will grow cold in their love for the Lord because they allowed themselves to be discouraged. They mishandled their emotion. Thus, okay, bumitaw sila sa pagmamahal nila sa Panginoon. That's why, okay, ang mga Kristiyano, dalawa lang yan. Ang discouragement can make you a better person if you handle it well, but it can make you a weak person if you mishandled it. So it's either you will be good or bad, or you will make it will make you, or it will break you. Yan ang discouragement, mga kapatid ko. Now, let's move on. Now, nakita natin dito, mga kapatid, that there are causes of discouragement for David. The reason why he was crying out, the reason why he was so discouraged, sapagkat maintindihan natin, itong si David, since inassume niya ang kanyang anointing kay Samuel, right? He was anointed by Samuel by the oil. And he was assured that he is going to be the next king after King Saul. And then, pagkatapos po noon, medyo maganda ang nangyari sa kanya. Alright? Nanatili siyang shepherd, pero medyo maganda na ang tingin sa kanya ng tatay niya dahil siya yung pinakabunso, pinakamababa ang tingin sa kanya. Pero nung siya'y inanon, medyo gumanda-ganda ng konti ang tingin sa kanya sa pamilya niya. Hanggang sa napatay na niya ang champion ng Philistine. Magandang ang mga pangyayari pagkatapos nun, puro pababa na. Okay? Nag-umpisa na yon sa nagkaroon na ng inggit, lihim na inggit, green-eyed monster, si Haring Saul. Up to the time na siya po
ay pinapapatay na. Ang silver lining lang doon sa story na yon, mayroon siyang best friend. At kung wala yung best friend na yon, patay na rin siya. Or maybe, kung wala yung best friend na yon, siguro bumalik na lang siya sa pagpapastol o kaya naman nagkaroon siya ng puso para maghiganti kay Haring Saul, para patayin niya to. But because of Jonathan, hindi nangyari yon. Okay? So tuloy po tayo rito mga kapatid ko. So ang ginawa niya, nagtago siya, fast forward, sa nangyaring ito, nasa gitna siya ng mga nag-aapoy na mga bahay, yung iba tupok na, lahat abo na, at naririnig niya yung mga kasama niya, yung mga tauhan niya na pumapanagoy, sumisigaw, nagagalit. At ang sabi ro sa verse 4, di ba sa nabasa natin, pinag-iisipan na siyang patayin. Now, gusto kong intindihin natin dito mga kapatid ko. Siyempre, dahil alam niya na siya na yung susunod, the Lord has spoken to him many times. Okay? God called him the man after his own heart. Pero bakit? Siguro pumasok na siya sa isip na ito yung discouragement na unang pumasok sa kanya. Disappointed na siya sa buhay niya. Bakit ganito? Sa gitna ng nakikita niyang yung kanyang tinawag na tahanan, sarili niyang pamayanan, yung Ziklag, ngayon, ito po ay tupok na at hindi na pwedeng tirhan. Wala na rin ang pamayanan. Lahat ay pinantay na ng mga Amalekites. Pati ang kanilang mga mahal sa buhay, wala na rin. Lahat ay wala na. That's why, dumating sa punto yon. Nagtanong siya, why is this happening to me? Lord, akala ko ba nasa kalooban mo ko? Lord, pinili kong maglingkod sa iyo, pero bakit ganito nangyari sa buhay ko? Akala ko ang gawin ng kalooban mo ay katagumpayan. Naranasan nyo na yon? Yun, ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, pero simulang ilagay mo ang buhay mo sa kalooban ng Panginoon, hindi magagandang bagay ang nangyari sa buhay mo. Sunod-sunod, parang nasa sumpa ka. Di ba, maraming bagay, maraming pagkakataon pumapasok sa isip natin, buti pa noon. Buti pa noon. I believe David was like that. Buti pa noon, pastol ako, wala akong malaking problema. Andun lang ako sa gubat, pakanta-kanta lang ako. Inaalagaan ko yung mga tupa ng tatay ko. Uuwi ako, may pagkain ako. Mabuti pa yung simpleng buhay. Alam po ninyo mga kapatid ko, I have a bad news to all of you. If you are a child of God, walang Kristiyanong nabubuhay ng simpleng buhay. Sapagkat kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, may plano ang Panginoon sa buhay mo. Ayaw ni Lord na ang mga Kristiyano na bubuhay ng komportable at simpleng buhay. May mga Kristiyano na sinasabi na, ayoko magpagamit, tama na ako rito, hayaan mo na sila brother, sila pastor, sila sister. No! Sapagkat at the end of the day, lahat tayo ay tatanungin ni Lord. Hindi sila pastor, hindi sila leader, hindi sila sister, hindi sila brother. Kasama kang tatanungin. Ulitin ko mga kapatid ko, lahat tayo ay may panawagan sa Panginoon. Ayaw ni Lord na tayo ay nabubuhay ng simpleng buhay lang. This is the reason why, mga kapatid ko, makikita natin dito that David was is now beginning to get disappointed with his life. Bakit ganito? Punong-puno ng miseries ang buhay ko. Lord, ito ba yung reward sa inanoint mo bilang isang hari? Sa susunod kay Haring Saul? Ito ba ang reward ng pagsunod ko sa'yo? Ito ba yung reward ng aking pananampalataya sa'yo? Bakit nagkakaganito? Minsan lang ako magkakaroon ng magandang buhay. Binigyan ako ng hari at ang aking mga tauhan ng isang maliit na pamayanan. Tinawag kong tahanan. Tinawag kong home. Kahit papano, I live an easy life. Hindi ako nagtatago. Tapos biglang nagkaganito. Naranasan niyo na yung ganon? Yung bang parang sometimes biglang maganda na yung buhay mo, biglang ang lahat nawala. Ang lahat nagkagulo. Kung ganyan ka,
at naranasan mo yan, I'm pretty sure na di-discourage ka ngayon sa buhay mo. Just like David, he got disappointed with his life. Bakit ganito ang buhay? I heard so many Christians saying, sana dumating na si Lord. Kasi disappointed siya sa buhay niya. Amen? Now, let's move on. Hindi lang po siya disappointed, okay? Siya po ay naubusan na ng, wala na siyang pwedeng ipagmalaki. Not only his properties, but all his loved ones, his wives, his children, were all gone. Kinuha ng kalaban, kinuha ng kanilang enemy. So, makita po natin dito, mga kapatid ko, na he is now at loss. Kapag ka ang lahat ng importante at mahalaga sa'yo, nawala, ano nangyayari? Di ba nagiging hopeless tayo? Amen? Minsan may mga bagay tayong daijip, importante, kahit isang bagay lang. Tapos biglang nanakaw, biglang nasunog, biglang hindi mo nakita kung ano nangyari. It affects us. It's a big loss for all of us. David was the same. Hindi lang po yan. Tingnan natin, iniisa-isa ko yung mga discouragement na naranasan niya. Okay? He was not just disappointed with life. He was not only, there was not only a severe loss sa kanyang buhay, but his friend, his people that trust him, they isolated him, they deserted him. To the point nga, tingnan nyo yung sinabi sa verse 6. Okay? David was greatly distressed because the men, ito yung mga tauhan niya, ito yung nagtitiwala sa kanya, ito yung lumalaban, ito yung handang mamatay para sa kanya, was talking of stoning him. Now, wala na siyang kakampi. Yung kanyang kakampi is now isolating him. He was deserted by people trusting him and whom he trusts. Kita po natin dito, mga kapatid. Of course, napakasakit na tayo po ay kung kailan kailangan mo rin ng encouragement sa kakaiiwanan ng mga tao. Kahit konting encouragement lang kailangan mo para tumibay ka, tumayo kang muli. Di ba? Minsan kailangan natin yon. Somebody lang na konting salita, kahit tapik nga lang sa balikat eh. Basta na, kapatid. Parang nakakaano eh. Again, nakita po natin dito, hindi lang siya disappointed sa kanyang buhay, hindi lang siya nawalan, kung hindi he was deserted by his friends, people whom he trusted. At pang-apat, discouragement is he was physically, emotionally stressed. Okay? Of course, sino hindi may stress? Okay? I mean, yung mga kasama mo, instead na encourage ka, galit sila sa iyo. Siyempre, sino sisisihin? Siya yung leader. Tama? Alam niyo po, yan ang mahirap. Pagka ikaw naging leader, okay? Siguradong sa iyo ikaw ang tama. Okay? Ikaw ang malalatayan. Ikaw ang mabibigyan ng malaking problema. At ganito po ang nangyari. He was no longer the giant killer. He was no longer the man na kinakantahan ng mga kababaihan. King Saul killed 1,000, but David killed 10,000. Nakita po ninyo? He was no longer the one being admired by the crowds this time around. The crowds surrounding him are now planning to kill him. Nawala lahat yun. Kaya sabi ko sa inyo, pwedeng sabihin niya, Lord, bakit ganito nangyari? Wala naman ako ginagawa. Naalala niyo yung tanong niya dun sa kay Jonathan? Anong tanong niya kay Jonathan? Bakit ginaganito ako ng tatay mo? Bakit? Wala naman akong ginawa sa tatay mo. Alam mo yun. Wala akong enmity, wala akong ill will against your father. Hindi ko iniisip na agawin yung kanyang kaharian at saka kanyang korona. Wala akong ganun. You know that I am willing kung ano ibigay sa akin ng Panginoon. But bakit niya ako pinapatay? Ganun ang kanyang reklamo kay... Of course,
Pumasok na naman yan sa isip. He was so stressed up. Okay? Now, David was alone. David was confused. David was stripped. Wala na siyang pwedeng ipagmalaki sa sarili niya. He was in total despair. Kung wala siyang ginawa kundi magnguy-nguy na lang. Kaya lang, naubos na yung lakas niya. Okay? Now, kapag tayo ay nadi-discourage, ano ang ginagawa ng isang tao kapag nadi-discourage, Kristiyano man o hindi? Okay? I believe ito ang ginagawa ng mga tao kapag nadi-discourage siya. Yung ginawa ng kanyang mga tauhan. Anong ginawa ng mga tauhan niya? Lahat ng mga tauhan niya, they were all depressed. Na-depressed sila. They were crying. They were crying hard. Okay? They were depressed. Diba? Balikan natin verse 4. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. They allowed themselves to be depressed. They allowed themselves na, ano bang ginagawa ng isang tao pag nade-depress? Ayaw makakita ng tao. Marami siyang ayaw. Ayaw ng tao. Ayaw ng pagkain. Ayaw ng liwanag. Di ba? Gusto nandun sa loob ng madilim at ina-isolate niya yung sarili niya. Kinukulong niya yung sarili niya. Kasi ayaw nga niya ng tao eh. Ayaw din niya ng pagkain. Ayaw kumain, wala akong gana kumain. Yan. Yan yung nadidepress. Ano pa? So ito yung mga kasama niya. Pagka ikaw discouraged, kagaya ng mga kasama niya, they got angry. Kanino sila galit? Kay David. Kasi, kung hindi dahil kay David, yung kanilang pamilya, hindi mawawala. Alright? Gagalit tayo. Pagka ikaw ay discouraged, galit ka dun sa mga tao, hindi naman talaga ako dapat ma-discourage eh. Kaya lang, alam mo, yung parati kong katabi sa church, naku, hindi mo lang alam kung ano ginawa sa akin nun. Hindi naman ako talaga ganun, pastor. Okay? Anong ginagawa? They look for someone to blame. Anong ginawa nitong mga army ni mga tauhan, sundalo ni David? Sino bine-blame nila rito? Si David. Dahil sa'yo. Ayan, nawala yung mga anak namin. Dahil sa'yo. Yung property namin nasunog. Dahil sa'yo. Ikaw ang hinahanap. Ikaw yung Kaya nangyayari sa amin to. Sumunod kami sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman siya ang hinahanap eh. Yung mga Amalekites talagang bandido yung mga yun eh. Pero tingnan po niyo, hindi naman kasalanan ni David. Pero sinisisi nila si David. They think of stoning him. They are now planning to kill David. Kita nyo, bigat ng problema ni David dito. Pero itong lahat na ito, mga kapatid, normal na ginagawa, hindi lamang hindi lang ito ginawa ng kanyang mga tauhan, pero ito ginagawa ng maraming mga tao to, Kristiyano man o hindi. When we get discouraged, we get depressed, o maaring hindi ka nadidepress, galit ka sa mundo, o maaring hindi ka galit sa mundo, hindi mo inaamin na discourage ka. Ang tinuturo mo yun, dahil sila. Hindi naman ako discouraged talaga eh. Kasi si Sister Glo. May ganon. Di ba? So, ganon po yun. Kaya, kumbaga, masakit. Pero, ulitin ko, kapag ka ikaw ay depressed, kapag ka ikaw ay galit, at kapag ka ikaw ay naghahanap ng tinuturo mo kung sino yung dapat sisihin, mga kapatid ko, stop it. Particularly if you're a Christian, stop it. Because that will be non-productive for you. It's all in vain. Baliwala yan. Stop it. Kasi kapag yan ang ginawa mo, alam po ninyo, hindi ka humaharap sa totoong nangyayari sa buhay mo pagka puro ganyan ka. Okay? Nadidepress ka, nagagalit ka. Pagka nadidepress ka, you're trying to say, huwag niyo akong galawin. Malungkot ako. Alright? Pagka nagagalit ka, huwag kayong lumapit. Galit ako. Okay? Yan ang nangyayari sa depressed na tao, sa discouraged na tao. Okay? Kaya minsan, di ba pagka tumatawag ka, tawagan natin si brother so-and-so, parang discouraged daw sa ganito, ganyan, may nasabi daw si sister so-and-so na ganyan, tawagan natin. Minsan, hindi kagad sasagot. Tama?
Pupuntahan mo, hindi ka pagbubuksan. Magte-text ka, hindi ka agad sasagutan. Yung response, hindi agad-agad ganon. Because discouragement. Okay? At pagka tinanong mo, Brad, bakit hindi kinauna? Hindi, kasi kung sino-sino i-blame. Hindi siya ang may sala. Ganun po ang nangyari rito. But David, alam po ninyo mga kapatid ko, David was different. 400 men are depressed. 400 men are angry towards him. 400 men are blaming him. But David, although he cried with this crowd, although siya po ay umiyak din kasintindi ng kanyang mga tauhan, but he never did the same thing. Anong ginawa ni David? Di ba binasa natin yung verse 6. Pero yung huling verse ng verse 6 na yan, ito po yun. 1 Samuel chapter 30, verse 6. Kaya nilagyan kong B. Ito yung last sentence nun. But David, while this army are planning to kill him, while this army have bitterness towards David, but David, according to this verse, encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Amen? Iba. Alam po ninyo mga kapatid ko, kung mayroong tao dito na dapat magalit sa Diyos, ma-depress ang nangyayari sa buhay niya, at i-blame si Lord sa nangyari sa buhay niya, it is David. Pero alam po ninyo, magugulat tayo. Yung normal na ginagawa ng isang tao, kabaligtaran ang ginawa ni David. Instead of blaming God, getting angry on God, he found himself being encouraged and strengthened with God. Gusto ko maintindihan natin dito mga kapatid, kakaiba po to. David he refused to remain discouraged. Of course, initially ang tao kapag nakakaranas ng biglang problema, di ba minsan affected tayo? But of course, nakaka-recover ka eh. Pagka, teka muna. Kristiyano ako, nandito si Lord nga pala sa buhay ko. Gusto ko maunawaan po ninyo mga kapatid ko, David was a first-rate worshiper. I'm telling you, lahat na halos majority ng mga kanta sa Book of Psalms was created by David. They were all created. Most of them are authored by David, composed by David. It was done during the time na siya po ay nasa under emotion. Pagka siya ay sobrang tuwa, gagawa siya. Pagka sobrang umiiyak siya, gagawa siya. Naalala nyo, last week, gumawa siya ng kanta para kay Jonathan. Because he was mourning so much for his good friend. Okay? Yun yung kanyang talent. So, maintindihan po natin dito, si David instead na gayahin ang ginagawa ng pangkaraniwang mga tao, iba ang kanyang ginawa. Okay? Gusto ko maintindihan natin dito bilang mga anak ng Diyos. Tama at dapat nating gayahin. He refused to be discouraged, but instead, he sought God. Kumuha siya ng encouragement mula sa Panginoon. Hiningi niya ang kalakasan mula sa Diyos. Instead of grieving, instead of having a pity party with his army. Yala tayo, mag-iyakan na lang. Hindi ganon. He refused to be like them. I mean, kung discouraged ko ngayon, at hanggang ngayon, naapektuhan ka ng discouragement na yan, gusto ko maunawaan mo, David overcame his discouragement. Why? Because he encouraged himself. He strengthened himself. Not because he was David, but because he sought the presence of God. Ang kalakasan, I have a good news to you. Mayroong kang kalakasan, mayroong kang paghuhugutan ng lakas mo ngayon. Makakalaya ka sa nararamdaman mo. Okay? At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya yung pinuntahan mo rito. Siya yung sinamba mo ngayon. Tandaan po ninyo mga kapatid ko, okay? Ang pagsamba, importante yan. Napaka-importante. David understand the power of worship.
You understand the power of worship? Thus, instead na magalit siya, instead na maguluhan ang isipan niya, naisip niya, teka muna, marami na ako, nung bata pa ako, kapag ka ako ay natatakot, nagpupuri pala ako sa Panginoon. Binalikan niya yung mga bagay na yon. And he started to seek encouragement. Alam po ninyo, hindi siya humingi ng encouragement sa mga barkada, sa inumin, sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito pagka namomroblema siya. What he sought is the encouragement of God. Alam niya na ang encouragement ng Diyos, okay, ay magpapabago sa kanya. So, ano pong ginawa niya, no? Ang tanong, paano ginawa ni David paano siya humingi ng encouragement at paano niya hiningi yung kalakasan mula sa Diyos? Kasi tandaan po natin yung kalakasan at saka encouragement, hindi yan nadadaan lang sa simpleng panalangin lang. Okay, na parang nag-worship ka lang, malakas ka na ulit. Hindi. Alright? Ito yung bagay na dapat nating maunawaan, kinakailangan talaga ng gagaling sa iyong puso. Okay? How did David encourage himself? How did David got strength from the Lord his God? Okay? First, gusto ko makita natin, he turned his thoughts towards God. Okay? Pinilit niyang i-focus ang kanyang mga nakikita, ang kanyang mga nararamdaman sa Diyos. Now, baka isipin ninyo, madali ito. Mahirap ito. Ilagay mo lang kay Lord. I-focus ka lang sa Kanya. Madaling sabihin yan, pero kung ikaw ang nasa problema, ang hirap mag-focus kay Lord. Amen? Only those people who are affected by discouragement can say, totoo yan. Kaya ako maingat ako, hindi ko pwedeng sabihin, oy, madali lang yan. Sabi ng Hebrews 12:2, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of our faith. Madali, nakasulat sa Biblia. Pero ang gawin, mahirap. Lalo na kapag apektado ka. Lalo na kung hindi mo alam kung nasaan na yung pamilya mo. Lalo na kung confused ka na. Ang hirap mag-focus, ang hirap i-turn yung thoughts towards God. Talagang marami kang babakliin sa buhay mo. Marami kang aayusin dyan para maituon mo yung iyong paningin sa ating Panginoon. Pero ito yung unang bagay. Kasi gusto mo ng encouragement, right? Gusto mo ng strength mula sa Panginoon, di ba? Ang importanteng una mong gawin, alisin mo sa bagay na nakikita mo at naririnig mo. Anong nakikita niya? Everything was ruined. Lahat abo, lahat umaapoy. Anong naririnig niya? Mga palahaw at maaaring panunuya o pagbe-blame ng kanyang mga kasama. Dahil sa iyo. Those are very discouraging things. Napakahirap i-focus. I-fix yung ating thoughts sa Panginoon. Napakahirap makapag-concentrate kay Lord. But this is what David did. He started to worship God. Alam po ninyo, pagka nagwo-worship ka, ito yung makakatulong sa iyo para pansamantala mong maiwanan yung ginagalawan ng mundo ngayon. Lalo na kung mayroon kang alam na mga worship na ang lyrics na babagay sa sitwasyong kinalalagyan mo ngayon. At kapag yun ang ginawa mo, okay, yung mga nakikita mo at yung mga naririnig mo will be slowly shut down. David was right in the middle of those crises because he was the leader. He lives at the very middle of that community. He heard all those crying and all those blaming, complaints, maybe cursing. Pero anong ginawa po niya, mga kapatid ko? He paused for a while and he started to turn his thoughts towards God. Gusto ko makita natin dito bilang mga anak ng Diyos, kailangan kung sino man dito ang mayroong apektado ng discouragement. I don't know anong reason. Pero kung alam mo kung nadi-discourage ka ngayon, because you're losing that joy in serving God, you are being affected by what you see and what you hear. That's discouragement, my friend. By doing that,
kinakailangan mo humingi ng lakas sa Panginoon. Sabi po ni Ephesians 6:10, "Finally, my brothers, be strong in the Lord and in the power of His might." All we can have is to be strong in the Lord. Ibig sabihin ng be strong in the Lord, ibig sabihin po niyan, ang ating kalakasan, okay, ay nakasalig lang sa ating Panginoong Diyos. Yan ang ibig sabihin dyan ni Pablo. Be strong in the Lord. I don't know kung anong sitwasyon meron ka. But all you have to do to start receiving encouragement and strength from God, turn your thoughts towards God. Alisin mo yung mga isip tungkol sa problema mo. Alisin mo yung isipan mo at huwag kang magpa-apekto sa mga naririnig mo at nakikita mo. Just turn your thoughts towards God. Ang nais ng Panginoon yung attention mo. Andiyan po kayo, mga anak ng Diyos. And then, look at what He did. Mabibigat ang ginawa niya, mga kapatid ko. Ang ginawa po niya, He sought the guidance of the Lord. Paano niya hiningi yung tinig ng Diyos? Alam po niyo yung ginawa niya? Ang ginawa nandito sa verse 7. Importante itong verse 7. Kasi dito punong-puno ito. Makikita niyo kung bakit. Sabi dun sa verse 7, di ba nakita natin sa verse 6b, He encouraged himself, He strengthened himself to the Lord his God. Amen? Bakit? Paano niya ginawa yan? Eto, nandito sa verse 7. Then David said to Abiathar, the priest. Sino to si Abiathar? He was the priest. What he did, in order for him to seek guidance from God, he sought the counseling of a what? Of a man of God. Sino una niyang tinawag? Somebody who is spiritual. Somebody whom he knew will guide him, will encourage him of the Word of God. Kaya mga kapatid ko, napaka-importante, okay, na you are part of the family. Kasi meron kang kapatid, maaaring may pastor, at meron kang kapatid kasama sa ministry na alam mong spiritual enough to give you encouragement. Kasi ang encouragement, minsan hindi dumarating yan na nagising ka, ay, encourage na ako ni Lord. Hindi. Marami siyang gagamitin. Marami siyang paraan. Gagamitin niya yung taong katabi mo ngayon. Okay? Gagamitin niya kung kanina kaaway mo siya, gagamitin siya mo ngayon sa buhay mo. Alright? Ang gusto kong maunawaan natin dito, mga kapatid, okay? Hindi kinakailangang priests. Hindi kinakailangang pastor. Somebody whom you know will give you that much needed encouragement. And God can use that person to strengthen you. Kaya napakagandang parte ka ng community ng mga Kristiyano. Never isolate yourself with them. Kasi kapag in-isolate mo yung sarili mo, sino ang mag-encourage sa'yo? Kanino ka hihingi ng lakas? Sino ang direktang magsasalita sa'yo? Wala. Of course, yung Biblia magsasalita sa'yo. Okay? Kapag ang Holy Spirit kumikilo sa'yo. Pero ibang klase, nothing like somebody will come to you, encourage you, sapagkat ang lakas nun, iba dating nun. Somebody who will pray for you. Somebody who will give you the much needed word of wisdom. At biglang ang lakas ng dating sa inong binitawan niya. Simple lang yung binitawan niya, pero lakas ng encouragement sa'yo. That is the use of your spiritual sisters and brothers. David, what he sought first is a man of God, a spiritual man. He asked this man, he sought his wisdom, his encouragement, his anointing. And then, tingnan po niyo sinabi niya rito, Abiathar the priest, the son of Ahimelech. And this is what he requested. Sabi niya ganun, bring me the ephod. Alam po niyo mga kapatid ko, ephod is a part ng pagkapapasok ang high priest sa Holy of Holies. Okay? At siya'y lalabas, suot niya yung ephod. Okay? Haharap siya sa mga tao. Because that ephod represents the presence of God. Yung
Yung Shekinah glory represents the presence of God. Yung Ark of the Covenant represents the presence of God. Ephod also represents the presence of God. Hindi nila nakikita yung Holy of Holies, nasa loob yun ng pinakatagong lugar. Pero pagka lumabas ang high priest, suot niya yon. Yun ay parang breastplate na punong-puno ng iba't ibang klaseng mamahaling bato. Okay? If I'm not mistaken, 9 precious stones. 12 precious stones, representing the 12 tribes of Israel. So gusto ko maintindihan natin dito, mga kapatid, okay, hiningi niya to. Hindi niya sinabing isuot mo, dalhin mo rito. Sabi niya, dalhin mo rito. Because that is kumbaga, the easiest way. Okay? Para isik niya yung presensya ng Panginoon. Now, after that, alam po nangyari? He started to pray. He started to seek the presence of God. At alam po ninyo, isang bagay ang nangyari. Suddenly, he came to a realization. Naintindihan niya na yung sitwasyon na yon ay talagang inalaw ni Lord na mangyari sa buhay nila. Hindi lang sa kanya, kung hindi sa kanyang mga kasama. Nakita niya rito, mga kapatid ko, that ang gusto pala ng Lord ay yung kanyang focus ay maibalik muli sa Panginoon. Alam po ninyo minsan, mga kapatid, yung mga hardship, yung mga bagay na nangyayari sa atin, yung mga hard times, mga loneliness, all these strange things happening in our lives. Sometimes these things are being used by God. Alam niyo kung bakit? Para magising tayo sa ating sarili. Remember when I said last week na yung nangyari doon sa California wildfire? Di ba sabi ko sa inyo, isa sa mga dahilan kung bakit nangyayari yon is because it's a wake-up call. Okay? It's not just a wake-up call for people living in California, but for those people seeing that live in the news media. It's a wake-up call. Nangyayari yan. Yung mga nangyayaring masakit sa iyo ngayon, God is just shaking you up. Alam po ninyo kung bakit? Because naalala ninyo, David was beginning to enjoy life in Ziklag. He called Ziklag his home. Okay? Naging masaya na siya sa kalagay na he found that place comfortable enough. Safe siya doon, hindi siya maaabot ni Haring Saul doon. Ang pamilya niya safe, ang mga tauhan niya safe, lahat sila ay busog, sinusuportahan sila ng hari. Ano pang gusto niyang gawin? Ito yung hinahanap ko, simpleng buhay. Now God begin to see in David that he is getting comfortable with Ziklag, wherein Ziklag is not the place that God has prepared for them. God has prepared Israel for David. And now, Satan is now beginning to put him in Ziklag. That's why, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi yan ang aking kalooban sa iyo. Ang kalooban ko ay hindi ang Pilisteo, hindi ang Ziklag, kundi ang Israel. I don't want you to become a normal person. I want you to be the king of Israel. Thus, inalaw ng Lord para siya ay magising. Inalaw ng Lord na ang lahat na yon ay mapugnaw, masira, so that David will begin to seek the presence of God. And now he will realize, dahil wala na siyang matatawag na tahanan, na sariling pamayanan, he only have one place to go. Go back in Israel. Alam po ninyo, mga kapatid ko, ito nangyayari sa maraming Kristiyano ngayon. We get too comfortable sa nangyayari sa atin. That's why ayaw nating magpagamit kay Lord. Samantalang hindi yan ang kalooban sa iyo ng Panginoon. Maraming mga Kristiyano ngayon ang nasa Ziklag. Because for them, life is easy. Why should I bother? Why should I do this and do that? Somebody is doing that already. Bakit ko gagawin yan? Komportable ako dito. Same with David. God is saying to him, alam mo kung bakit nangyari yan? I allow those things to happen because you do not belong there. You belong
to Israel. You do not belong to become a normal person. I want you to be the king. You are going to be somebody if you will keep doing my will. Gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid ko, ganun din ang ginagawa at ganun din ang gusto ng Panginoon sa iyo ngayon. Never ever try to be comfortable in your Christian life. Christian life is not a comfortable life. Christian life is always a battle because it's always a battle against Satan. Satan will always wage war against you. Satan will always make your life disappointing. Pero gusto ko maunawaan po ninyo, in Christ, we are more than conqueror. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. God will always prove to you that He is more than, if God is with us, no one can be against us. So makita po natin dito, David have grown tired of struggle maybe. Pagod na ako. Mas maganda na yung ganitong buhay. Konting kayod, masaya. Pagka inutusan ni Haring Akish, gagawin ko yon, okay na. Masaya na uli kami rito. Babalik na uli ako sa tahanan ko. Grown tired of struggles, of battles. Weary of many battles. Makita din po natin dito, siguro inisip niya, ito na yan, ito yung gusto ko eh. Simple lang, parang bata ako, isang pangkaraniwang pastol lang ako eh. Bakit nagulo-gulo ang buhay ko? Gusto daw ako maging hari eh. Tama? Now, he thinks that he deserves an easy life. Okay? Now, he's now beginning to somehow, mas maganda naman ito kaysa maging hari. He's now beginning to contemplate between the crown, okay, and his personal security. Ganun yan eh, mga kapatid ko. That's why, beware. Sapagkat uulitin ko, may magandang plano ang Panginoon sa iyo. Mahirap yan. It's a hard journey going there, but mas maganda ang plano ng Panginoon. Amen? Mas maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Okay. So, alam po ninyo itong maganda rito. Pagkatapos ng nanalangin, okay, at naranasan niya ang presensya ng Panginoon, he was encouraged, he was strengthened when he opened his eyes. Okay? When he opened up his eyes, he was still in the same area. Ruin, burned places, people shouting and blaming him. Pero alam po ninyo, nung binuksan niya yung kanyang mga mata, napansin niya, nag-iba ang paligid sa kanya. Nag-iba yung paligid, nag-iba sa pananaw niya ang paligid. It was exactly the same nung pinikit niya yung mata niya. But when he got strengthened and encouraged by the Lord, his God, alam po ninyo, nung binuksan niya ang kanyang mga mata, hindi na siya naapektuhan ng kanyang mga nakikita at ng kanyang mga naririnig. Das naintindihan niya, ang problema ay wala sa paligid, kundi nasa loob niya. Amen? Minsan yun ang dapat nating maunawaan. Kaya minsan tingnan po ninyo, maganda na nangyayari sa paligid ng isang Kristiyano, pero hindi pa rin siya masaya sapagkat there's something wrong inside of him. Now, ang isang taong may maayos at pinalalakas ng Diyos, ilagay mo man yan sa gitna ng kagayang kinalalagyan ni David ngayon. In the midst of ruins, everything was lost. Everybody deserted him. Life was not good. But when he opened his naked eye, pareho rin yung sitwasyon. Pareho rin yung nakita niya kanina. Pareho lang din yung mga naririnig niya. But when he opened his eyes, something different happened. Sumaya siya. Pumayapa siya. Sumigla siyang muli. Okay? Itong gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid ko. You can overcome your discouragement. But only God can give you that strength and encouragement. Amen?
Only God can change your viewpoint sa mundong ito. It's when you allow the Lord, the Holy Spirit, to fix what's inside of your heart. When you allow the Holy Spirit to work inside of your heart, inside of your mind, at pinalakas ka niya, doon mo makikita na sa gitna ng pangit na kalagayan, okay, ikaw ay magiging masaya. You can be smiling in the middle of your storm. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. So, maintindihan po natin dito, mga kapatid ko, anong ginawa niya? Instead, sabi ko nga po sa inyo, instead na mag-pity party siya, David stood up. He started to look afar. At ang ginawa niya, tinawag niya itong mga tauhan niya. And when his army, his soldiers begin to see that David hindi na siya umiiyak, something na nakita niyang kakaiba kay David. These soldiers begin to listen to him. He guarded them. Okay? At sinabi niya yung verse 8. Okay? He went back to action. Look at verse 8. Oh, sorry, hindi nabigay yung bago. Alright? Hindi nila nasulat yung bago. Hindi na itawag yung bago. Yeah. Ayun, hindi na itawag. In verse 8, I'm sorry. Siguro buksan na natin ating mga Bible dyan. Yan. Yan. Maganda yan. Dapat na ilalagay. Siguro ina-allow din yan para alam niyo magkaroon kayo ng crisis paminsan-minsan, ha? Yan ang crisis ninyo ngayon. Wala tayong rito. Ha? Ayan. Pati yung mga taga-Holland ngayon, ha? Magbukas kayo ng Bible ngayon dyan. Yan ang crisis nyo. Okay? Nawalang bigla ang verse natin sa television. Yan. So, kinakailangan bubuksan natin yan. Now, let's move on and read verse 8. Okay? Ang sabi po rito, and David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Will I overtake them? Pursue them, sabi ni Lord sa kanya. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. And this is exactly the word na sinabi niya sa kanyang mga tauhan. And nakita nila, tandaan po ninyo, ang encouragement. Ang encouragement, nakaka-encourage. Tama ba? Kapag ka nakita mong isang tao, he is supposed to cry like you. Pero hindi niya ginagawa yon. Dahil na-encourage siya. Nakakahawa, di po ba? Nakakahawa yung kalakasan na nakikita natin sa brother at sa sister na yon, na dapat siya, nalulungkot siya, pero siya ay nagsisipag, naggagambaro, at nag-i-encourage ng iba. Ito po ang ginawa ni David sa kanila. And so, what happened? Okay? Let's keep that. And sabi ng salita ng Diyos dito, ang ginawa ni David dito, despite of the fact that they were crying, they do not have any physical strength dahil hindi nga sila makaiyak. They were thirsty, they were tired, they were sleepy. Ang sabi ng salita ng Diyos, go! Pursue them! You will certainly be victorious. Ang ginawa nila, in-encourage ng lahat ng kanyang mga tauhan, and they went on. They went back to action. Mga Kristiyano, kapag in-encourage ka na ng Panginoon, pakinggan niyo ako, umaksyon ka na. Sabi mo sa katabi mo, umaksyon ka na. Ayan. Okay? Kinakailangan yan. Huwag mo nang hayaan pa. Okay? Kinakailangan maibalik mo yung ninakaw sa'yo ng kaaway. Okay? Napagnakawan ka na ba ng kaaway? Masabi mo, hindi naman ako napagnakaway ng kaaway. Sasabihin ko sa'yo, napagnakawan ka na ng kaaway kapag ka nawala na ang passion mo sa paglilingkod kay Lord. Napagnakawan ka na ng kaaway kapag ka nawala na ang burden mo, ang pag-ibig mo sa mga lost soul. Napagnakawan ka na ng kaaway kapag ka nawawalan ka na ng time sa pagbabasa ng Biblia mo at sa pananalangin. Napagnakawan ka na ng kaaway kapag ka nawala na yung kaahawan mo sa kabanalan ng Diyos.
Napagnakawan ka na ng kaaway, kapag ka hindi mo na dinidesire yung, Lord, more of you than less and less of me. Napagnakawan ka na ng kaaway, kapag ka hindi ka na excited sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At ang mga bagay na yon ay mangyayari. At kung yan ay nangyayari, napagnakawan na tayo ng kaaway. David went straight to action. Hindi na niya hinayaan pang yung malakas siya, habang malakas siya, hindi niya hinayaang maubos yun. He went back to action. Naglingkod siyang muli sa Panginoon. And they continue. Alam po ninyo, there's a story. Tingnan niyo yung verse 11 to 15. Okay? Buksan niyo yung Bible niyo. Yan. Isang pindot lang naman niya. Yan. Tingnan yung verse 11 hanggang 15, babasahin ko. Basahin nyo na lang dyan at kikwento ko para mas mabilis. Tatapusin ko na to. Okay? Nakakita sila dyan habang they're pursuing yung mga bandido, mga Americans. May nakita sila dyan isang Egyptian na lalaki. Okay? Siya po ay, ang sabi rito sa salita ng Diyos dito, iniwan siya dahil sugatami, siya. Okay? Parang hindi na siya kailangan ng kanyang amo na Amalekites, iniwan siya doon sa daan. Nag-aagaw buhay siya. Alam po niyo, nadaanan siya nila David. Anong ginawa ni David? Egyptian siya, hindi naman siya kalahi. Pero anong ginawa ni David? Ang ginawa po ni David, ito yung parang isang istorya ng Good Samaritan. Tinulungan nila. Hindi yung parang, nagmamadali tayo. Agaw, buhay at kamatayan. Kinakailangan natin, ang sitwasyon natin, kinakailangan natin maabutan yung mga, kumuha ng ating mga mahal sa buhay. Pero hindi. They stopped at kanilang tinulungan. Alam po ninyo, yan ang sasabihin ko sa inyo. Sa paggawa, sa pag-aksyon, mag-umpisa kang tumulong. Kahit may pangangailangan kang personal, if God is telling you to help that person, help that person. Sila David, silang lahat, may pangangailangan silang personal. Okay? Pero itong taong to may pangangailangan din, but they took time to help this person. And that is how you will go back to action. Start by helping others. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? At ang hindi natin alam dito sa istoryang ito, at tatapusin ko na rito. Yung tinulungan nila na Egyptian na yon, ito po pala ay kasama ng mga raiding team na yon. At siya po, mga kapatid ko, alam niya ang trabaho ng mga kasama niya. Sila ay pumupunta sa isang lugar na tagunayan at doon sila nag-happy-happy. Magre-raid sila na kung saan-saan. Nakita ninyo kanina, hindi lang Ziklag ang ni-raid nila, pati Negev. Talagang nagre-raid sila, mga bandido sila. Okay? And they went to their hideout. Alam nung lalaking yun ang hideout. Sabi niya ganun, tutulungan ko kayo. Tinulungan niyo ako, tutulungan ko kayo. Nandito sa lugar na ito. At sinisigurado ko sa inyo, ang pamilya ninyo buhay lahat. Nakita ko sila na. And to make that very long story short, nilusob nila sa tamang oras na itinuro ng Egyptian man na ito. At sila po, 400 lang po sila. They were outnumbered. But because ang God ay tumulong sa kanila. Alam po niyo nangyari? Okay, dahil natuto silang tumulong bago sila humingi ng tulong. Alam po niyo? Yung tinulungan nila, yung palang magiging key. Okay? At sila po ay nagwagi. I'm telling you this. Yun ang eye-opener. At yun ay, ang istorya nito ay magdadala kay David para bumalik at maging hari. Sapagat yung labanan ng Israel na pinaalis siya, dito na mamamatay ang kanyang kaibigang si Jonathan at saka si Haring Saul. That will be the start where David will become a king. Wala na yung Ziklag. Okay? Sapagkat ginising na siya ng Panginoon. May timing ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa atin. Ang discouragement nangyayari sa buhay natin yan,
Pero hindi ibig sabihin yan ayaw ng Lord sa iyo o galit ang Lord sa iyo. No, ang discouragement kadalasan na ginagamit niya bilang panggising, bilang pagtuturo, at bilang pagsasabi sa iyo na, anak, hindi ka para sa Siglag. Ikaw ay para sa Israel. Let us all stand up. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. You see, who among you are discouraged? If you are discouraged right now, you need to know how to overcome your discouragement. Huwag kang manatili dyan. Okay? Huwag kang manatili dyan. Huwag mong gayahin yung mga army ni David. Ang gagayahin natin dito si David. May magandang plano ang Panginoon at yun ang gusto ni Lord na dalhin ka at yun ang gusto niya magawa mo. Iba sa atin dito, you're not discouraged. Pero ang nangyari sa iyo, you become comfortable sa sitwasyon mo sa buhay. Masaya ka sa Siglag. Ano sabi ng Panginoon? No? Walang anak ko ang dapat nananatili sa Siglag. Even if that is a very comfortable and easy life. Remember, bilang isang mananampalataya, hindi tayo tinawag ni Lord dito para maging komportable. Ang anak ng Diyos, kapag katotoong anak ng Diyos, hindi magiging komportable ang buhay niya. Sapagkat aagawin at wawasakin. Ang sabi ng John 10:10, the thief, who is Satan, comes to kill, to steal, and to destroy. At ang target niya, tayong mga anak ng Diyos. That's why, kung ang buhay mo ay payapa, now your place, your position is questionable. Meaning, it means that you are in the place of the enemy, just like David. If you are in the place of the enemy, you are in great trouble because Satan will not bother you anymore. Thus, you have an easy life. Kapag ka maraming mga nangyayaring bagay sa buhay mo, magpasalamat tayo sa Panginoon because God is now redirecting you to His will. But all you have to do is to what? To seek. Kagaya ng ginawa ni David, he sought God's leading. If you're that person, I want you to lift your hands. You see, God is going to help you this time around. If you're discouraged, I want you to lift your hand. If your life naman, kabaligtaran, you're getting cozy, you're getting comfortable. You don't want to be used by God anymore. Because you see, masaya na yung buhay ko, tama na to. Kristyano ako, papunta na ako ng langit, okay na to. I will just let anybody, everyone, including pastor and some leaders, to do that job. It's not my job anymore. I'm a Christian. Pero ulitin ko, mga kapatid ko, your place is not Siglag. You are a child of God. You are not of this world. You are a citizen of heaven. Kagaya nila David, they are citizens of Israel. They are not Philistines. They do not belong to Siglag. King Achish, the king of that place of Philistine, are supporting them all they want. Pero mayroong kondisyon. You will serve me. We will know and we will not serve Satan. Habang nakataas ang ating mga kamay, I want you to speak to God. I don't know kung ano yung problemang discouragement mo ngayon. I want you to speak to Him. God will listen. Listen, ganun din ang ginawa ni David at ganun din ang ginawa ni God kay David. He listened. And He strengthened and encouraged you. And God will strengthen and encourage you right now. Speak to Him. God is listening. Now, He has your attention. And I know God is now ready to listen.
At ganun din, kung meron gusto mong, ngayon Lord, gusto ko na magpagamit, gusto kong bumalik sa gawain, gusto kong bumalik sa labanan. Yes, napagnakawan ako. I've lost my desire, my passion to serve. I have lost my excitement to worship. I do not have any more time to read the Word of God, to even pray. I will now take what was stolen. Panginoon, sa oras na ito, I'm thanking you for reminding your people today. As they are lifting their hands, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, ang mga kapatid ko ngayon humingi ng kalakasan sa oras na ito, Diyos. Lord, kailangan namin, nadi-discourage kami sa mga nakikita namin, sa mga naririnig namin. Pero Lord, I want you, Lord, to encourage me. Lord God, I command this spirit of discouragement, everything that I see, everything that I hear in the name of Jesus, as I open my eyes, Panginoon, hindi mababago ang sitwasyon, pero may nabago sa aking puso't isipan, Panginoon. Mayroong kalakasan, mayroong wisdom, at kami magiging sensitibo sa iyong tinig, Panginoon. That is what I'm going to receive today, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. For those people willing to go out from their comfort zone, to speak to God. Today, God, hallelujah, ibabalik mo, Panginoon, ang joy sa paglilingkod. Sa oras na ito, O Diyos, they will be more passionate. They will feel the fire, Lord, serving and giving you the glory. Hallelujah. Now, baka meron pong bago dito and you want to accept Jesus Christ as your personal Savior, Lord. You want to accept God. You want to say, God, I want you to save me. Baka meron po rito. If you're that person, I want you, as everybody close their eyes, as everyone is praying, I want you to lift your hands as well. Ang pagtaas po ng kamay ay pagsasabing, Panginoon, narito po ako. Sinusuko ko po ang aking sarili sa iyo. If you want to accept Jesus Christ right now, I encourage you to lift your hands. Say, God, nais kitang tanggapin sa aking buhay. Nais kong maging anak mo. You're that person, I want you to repeat after me. Repeat after me. Ang tatanggapin mo ay hindi church na ito. Ang tatanggapin mo hindi si Pastor Monty. Ang tatanggapin mo ay si Jesucristong namatay doon sa krus para sa kasalanan natin. At siya ay handang magpatawad, hindi ka niya susumbatan, siya ay handang magligtas sa buhay mo, at siya ay handang magbigay ng panibagong direksyon na hinahanap mo sa buhay na ito. Salamat sa mga kamay na yan, mga kapatid. I want you to repeat after me in this prayer. Sumunod ka pagkatapos na sabihin ang panalangin ito. Ito ay padaanin mo sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, naririto po ako. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Patuloy, Panginoong Jesus, linisin mo po ng iyong dugo ang lahat ng karumihan. Inaamin ko po, ako'y isang makasalanan. Nagpapasalamat po ako sa pag-ibig mo at pagpapatawad na ginawa mo sa buhay ko ngayon. Isinusuko ko po ang lahat-lahat sa iyo. Ikaw na po, Panginoong Jesus, ang maging hari, maging Diyos, at tagapagligtas ng aking buhay. Sinusuko ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat-lahat. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Ang aking pangalan ay isinulat mo na, Ama, sa aklat ng buhay. Salamat po. Ako ngayon ay isang anak mo na. Sa pangalan ni Jesucristo na akin na ngayong Panginoon at tagapagligtas. Amen.